May trabaho ka naman, kumakain ka pa nga ng 3 beses sa isang araw, may cellphone ka, internet connection, at minsan may kotse at Netflix pa. Pero bakit parang laging sakto lang o madalas ay bitin pa ang kinikita mo? Hindi ba dapat ngayon na may trabaho ka ay may naitatabi ka na o kahit papano ay gumagaang na ang buhay mo? Maraming Pilipino ang nagtatanong na bakit parang kulang pa rin ang kinikita nila kahit may trabaho naman sila. Kumakayod naman sila araw-araw pero bakit parang wala pa rin nararating? Ito ang sagot na ayaw tanggapin ng karamihan. Hindi sapat ang pagiging masipag lang. Oo, mahalaga ang sipag, pero kung wala kang tamang direksyon, sistema at mindset, para ka lang nagpepedal sa bike na hindi naman umaandar. Ang problema, hindi kagad natin ito naiintindihan kasi mula bata, tinuruan na tayo na magsikap, magtiis at makontento. Pero hindi tayo tinuruan kung paano mag-break free sa cycle ng pagod sa trabaho, ubusin ang perang kinita at trabaho uli. Hindi ito tinuturo sa school, hindi rin madalas pinag-uusapan sa bahay. At yung mga nakikita mong advice online, madalas inspirational lang yan, pero kulang sa lalim at context. Kaya sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang 10 uncommon truth kung bakit maraming Pilipino ang laging kapos kahit naman may regular na income. Hindi ito tungkol sa simpleng budgeting o pagtitipid. Ito ay mga sikretong dahilan na akala mo ay okay lang pero unti-unti na palang humihila sa iyo pababa. Kaya ready ka na ba? Tara simulan na natin. Una, poverty familiarity bias. Hindi ito madalas pinag-uusapan pero minsan kaya lagi tayong kapos dahil sanay na tayo sa pagiging kapos. Ito ang tinatawag na poverty familiarity bias. Ang utak mo, program na ito to feel more comfortable sa hirap kasi yun ang kinalakihan mo. Kaya kahit tumaas na ang sweldo mo, unconsciously, ibinabalik mo pa rin ang sarili mo sa dati mong estado, sa gastos, sa mindset at sa environment. Ever wonder na kahit nakaipon ka na, bakit parang may part sa'yo na sinasabotahe mo ang sarili mo? Yan ang utak mo seeking familiarity kahit sinisira niya ang sarili mo. Kaya hindi lang budgeting ang laban dito, kundi mental rewiring. Kaya kailangan mong sanayin ang sarili mo na maging okay na may sobrang pera ka at hindi yung feeling guilty ka dahil may ekstrang pera ka at susubukan mo itong gastusin kagad. Ang pangalawa, cultural guilt. Sa kulturang Pinoy, malalim ang ibig sabihin ng salitang paggalang, pero minsan nagiging mahal ang presyo ng respeto. Bawal kang tumanggi kapag may humingi ng tulong, bawal kang magtabi ng pera kung may nangangailangan, at bawal kang maging madamot. Dahil dito, maraming middle class na Pinoy ang hindi nakakapag-save dahil sa emotional na utang. Utang sa magulang, sa kapatid, at sa extended family. Pero ito ang tanong ko sa inyo, respeto ba talaga yung kinakain na ang kinabukasan mo? Kung mismong nauubos na ang sarili mong kabuhayan, minsan ang tunay na respeto ay yung kaya mong tumayo sa sarili mong paa at hindi yung pagiging ATM ng buong pamilya. Kailangan nating baguhin ang concept ng tulong at hindi dapat maging kasangkapan para malugmok ka sa kahirapan. Ang pangatlo, hidden subscription trap. Maraming middle class na Pinoy ang nabibiktima ng tinatawag na invisible lifestyle subscription. Hindi ito yung literal na Netflix o Spotify lang, kundi ito yung mga monthly habits na automatic na ginagastosan. Halimbawa na lang, yung lingguhang milk tea, yung Shopee sale every 15th at 30th of the month, random grab foods during tamad days, load ng mga gaming apps, at kung ano-ano pang maliliit na gastusin, pero lumalaki din ito over time. At ang tricky part, hindi mo sila nararamdaman, kasi sanay ka na. Kahit may income ka, sunog ang budget mo sa mga bagay na hindi mo pinag-iisipan. Para itong silent killer ng savings mo, hindi obvious pero lethal. Kaya kung gusto mong makaahon, kailangan mong i-audit hindi lang ang gastos mo, kundi pati na rin yung mga nakasanayan mo. Ang pang-apat, autopilot spending. Alam mo ba na marami sa atin ang gumagastos nang hindi ito pinag-iisipan? Order dito, click doon, padala kay ganito, small lang naman, okay lang yan. Hanggang sa maubos ang laman ng GCash o ng wallet mo. Ang tawag dyan ay autopilot spending. Hindi mo kailangan magdesisyon kasi sanay ka na. Ang problema, ang wallet mo ang laging alerto sa gastos pero tulog pagdating sa savings. At sa sobrang routine ng cycle na yan, akala mo ay normal lang pero yun pala, unconsciously ay money leakage na. Parang gripo na patuloy na tumutulo pero wala ka naririnig. Kaya minsan, hindi ka naman talaga magastos pagdating sa malalaking bagay. Pero nauubusan ka ng pera dahil na rin sa pakonti-konting gastos na hindi mo binibigyan ng pansin. Ang panglima, social status debt.
Hindi ito yung utang sa bangko, kundi ito yung sa image mo. Yung tipong sasabihin mo sa sarili mo na, kailangan naka-iPhone ako para hindi ako mapag-iwanan. O kaya naman, kailangan branded ang damit at bag ko kasi manager na ako. O yung madalas mong marinig na, kailangan makapag-travel ako para may maipost ako sa IG. Ito yung tinatawag na social status debt. Gastos para lang mapanatili ang image mong umaasenso ka, pero ang totoo, wala naman talagang asenso, kundi mukha ka lang asensado kahit lubog naman sa utang. Maraming Pinoy ang nagpapanggap na okay lang sila dahil ayaw nilang mapahiya. Pero habang ginagawa mo yan, sinasakal mo ang budget mo sa mga bagay na wala namang tunay na value. Hindi naman masamang mag-travel o gumanda ang buhay, pero kung yan ang dahilan para lang sa approval ng iba, sayang lang ang pinaghirapan mo. Kasi habang ang ibang mayaman ay tahimik lang, ikaw naman ay pagod, kakabuild ng fake image mo. Ang pang-anim, systemic poverty. Isa ito sa mga hindi pinag-uusapan. Namulat kasi tayo sa edukasyong nakaprograma na para magtrabaho at hindi para yumaman. Maraming public at low-tier private schools, ang focus ay makapagtapos para makahanap ng magandang trabaho. Walang masyadong tinuturo tungkol sa entrepreneurship, investing o negotiation. Ang system kasi natin ay nakasetup para maging empleyado tayo, hindi maging asset builder. Kaya pag graduate mo, ang alam mo lang ay maghanap at mag-apply ng trabaho. Hindi mo ito kasalanan, pero responsibilidad mo to learn more at mag-upskill. Kailangan mo ng exit plan sa sistema ng gising, trabaho, sweldo, gastos at paulit-ulit lang yan. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mo maging CEO, pero kailangan mong matuto na pumili ng laro kung saan pwede kang manalo. Ang pangpito, no time to think, laging pagod. Sobrang daming Pinoy ang palaging pagod, pero hindi naman umaasenso. Bakit? Kasi buong araw nila ay abala sila. Sa trabaho, sa traffic, at sa mga gawaing bahay. Wala nang natitirang energy para sa sarili. Kaya pag uwi, ang natitirang lakas ay inuubos na lang sa pahinga, sa scroll sa cellphone o panonood ng mga series. Hindi dahil sa tamad sila, kundi dahil talagang wala na silang lakas para makapag-isip. Kaya kahit gustuhin man nilang magplano, magbasa ng libro o simulan yung mga side hustle na matagal na nilang iniisip, laging napupunta sa siguro bukas na lang. Pero ang problema, ang bukas na yan ay hindi nauubos. Kahit isang taon pa ang lumipas, pare-pareho pa rin ang income, gastos at stress level. Kaya kahit mahirap, bakit hindi ka mag-allocate ng 15 minutes a day para lang itanong sa sarili mo at magplano kung ano ang long-term plan mo? Kasi kung hindi ka maglalaan ng oras para mag-isip at simulan ng mga plano na matagal mo nang gusto, baka ang resulta, magtrabaho ka habang buhay. Ang pangwalo, pasok sa budget fallacy. Ito ang paborito ng marami. Pasok naman sa budget ko, kaya okay lang yan. Pero ang hindi natin iniisip, kung laging sinasagad mo ang budget mo, wala ka ng room para sa growth. Halimbawa, kung may budget ka na 1,000 pesos para sa damit ngayong buwan at pumasok ka sa mall, may sale, at bumili ka ng 3 t-shirt worth 990. Okay ba yon? Sa libro ng gastos, pwede. Pero sa libro ng freedom, hindi. Kasi kahit may sobrang 10 pesos ka, ang liit lang yan para itabi. Kaya madalas, hindi sapat yung pasok sa budget lang. Dapat may space ka for movement and saving. Isipin mo na lang yung damit na binili mo na may allowance na kahit tumaba ka, hindi ito sisikip. Kasi kung lagi kang nasa edge, konting problema lang, bagsak ka na kagad. Ang pangsyam, emotional spending cycle. May mga Pinoy na bumibili ng mga bagay na hindi naman nila kailangan, kundi dahil sa stress lang sila. Pagod sa trabaho, kaya reward sa sarili. Nasaktan sa love life, kaya retail therapy ang sagot. Naiinis ka sa boss mo, kaya add to cart na kagad. Ito ang tinatawag na emotional spending at sa social media culture natin ngayon, lagi may trigger. Add to cart na kasi you deserve it. Pero tanungin mo nga ang sarili mo, deserve ko bang gumaan ang loob ko? Oo. Pero deserve ko rin bang mawala ng ipon dahil lang gusto kong i-distract ang sarili ko? Syempre hindi. Tandaan na hindi ka magiging masaya sa mga box na dumarating sa pinto mo, kundi sa peace of mind na alam mo na kaya mong harapin ang bukas. Kaya kung gusto mo makaahon, kailangan mong putulin ang cycle ng paggamit ng pera bilang pampatahimik sa emotion mo. Ang pang-10, nakalimutan mong tanungin, para saan ba ito? Ito na siguro ang pinaka-uncommon pero pinaka-essential. Hindi mo alam kung bakit ka talaga kumakayod. Tanungin mo nga ang sarili mo, para saan ba ang perang kinikita mo? Para sa bills ba? Sa family? Sa survival?
Karamihan sa atin ay walang long-term personal vision, parang robot lang na sumasahod at gumagastos. Pero kung wala kang sariling bakit, lahat ng pagod mo ay mauuwi sa wala. Kailangan mong klaruhin ang mission mo sa buhay. Gusto mo ba ng sariling bahay, early retirement, travel with family, o makatulong sa ibang tao? Ang pera ay tool lang. Kung hindi mo alam kung saan mo siya gagamitin, ikaw ang gagamitin nito. Tandaan na kahit may trabaho ka, kahit regular ang pasok ng income mo, kung hindi mo naiintindihan ang ugat kung bakit lagi kang kapos, paulit-ulit lang ang cycle na yan. Hindi ito tungkol sa sipag lang, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mindset, diskarte, at pag-amin na minsan tayo mismo ang hadlang sa pag-angat natin. Kaya simula ngayon, tanungin mo ang sarili mo, anong sistema ba ang gusto mong putulin? Anong mindset ang kailangan mong i-reset? Dahil ang unang hakbang sa pag-ahon ay ang pagtanggap na hindi sapat yung okay lang. Kailangan din natin na mas masaganang kinabukasan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-share mo rin sa mga kaibigan at kamag-anak mo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong real talk, don't forget to like, subscribe, at i-on mo na rin yung notification bell. So ikaw ba, alin sa mga cycle na ito ang gusto mong putulin? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.